Habang napapalapit itong PBA playoffs ay lalong magpapalakas ngayon yung mga iba't ibang koponan. At kabilang dyan ay itong Barangay Ginebra, Converge at TNT na malamang ay maging tatlo sa mga top favorites ngayon. At ang nakikita ng mga insiders dito ay posible na magkaroon ng trade. Dahil itong si Brandon Roser, maski na nung wala pang injury ay hindi naman masyadong nagagamit ni Coach Chot Reyes. Kaya ngayon baka ito ay i-trade na at makasama dito Barangay Ginebra at ang Converge Fiber Xers. Ang magiging sitwasyon dito, isang senaryo dyan, mapupunta itong si Brandon Ganuelas Roser dito sa Converge Fiber Xers. Itong si Ben Phillips, yung 6'8 center naman ng Converge, mapupunta sa Barangay Ginebra. At dito naman sa TNT, mapupunta dyan itong si Ben Adamos at itong si Jeremiah Gray. Ngayon, baka magsabi yung iba, bangko naman yung si Adamos at injured yung si Gray. Well, itong si Ben Adamos, kahit nabangko yan dito sa Ginebra, alam natin na yan ay merong 3-point shot. Ibig sabihin, yan yung hinahanap ni Coach Chot Reyes sa mga player dahil ang laro ni Adamos parang laro ni Poy Eram. Ito naman si Jeremiah Gray, naglaro yan actually sa TNT noong 3-on-3 tournament nung meron pa noon ng PBA. So, ibig sabihin, may interest talaga ang TNT dito kay Jeremiah Gray. Kaya hindi na nakapagtataka na kukunin nila yan. Sa Barangay Ginebra, kung makuha nila itong si Ben Phillips, solve na yung problema sa center slot ng Barangay Ginebra dahil alam naman natin, pwedeng-pwede yung kapalit ni Japet Aguilar. Kaya sa tingin ko, pag ganito ang trade kung si Ben Phillips makukuha ng Ginebra, okay na yan para sa kanila kahit makuna si Adamos at itong si Jeremiah Gray. Samantala naman, itong Converge Fiber Xs, kung makuha nila si Brandon Roser, aba syempre, bakit sila tatanggi? Alam natin kung ano ang kayang gawin ni Roser dyan. Kung mayroong Roser, Arana at Baltasar, abay ang lakas na rin ng lineup nila. Nanalo man itong San Miguel Beer kontra dito sa Converge Fiber Xs ay hirap na hirap sila. At tandaan natin, wala pa dun sa Converge si Justin Arana. So sa ngayon mukhang itong San Miguel Beer ay naghahanap ng paraan para mapalakas yung kanilang lineup at ang kinukonsidera nila ay kumuha ng players mula dito sa Northport Patang-Pierre. Marami daw tinitignan dyan ng San Miguel Beer, actually 4. Posible itong si William Navarro, kunin din nila itong si Gio Halalon at baka isama nila itong si Cade Flores at hindi pa tiyak kung sino yung isang masasama dyan, kung si Evan Nelly o yung first round draft pick ng Northport. Mukhang revamp na matindi ang mangyayari sa San Miguel dahil parang na-realize na ng SMB na isa sa pinakamatanda yung team nila ngayon. Ang average age ng San Miguel ay 34 years old. Kaya dito natin masasabi na itong San Miguel ngayon ay kinakailangan na mag-revamp talaga. Dahil syempre nakita na natin kung paano nagre-reload itong Ginebra at yung ibang mga team sa PBA. Itong Converge nag-build up na pati Rain or Shine. Kaya itong San Miguel kinakailangan na magdagdag ng mga bagong player. Kaya ngayon mukhang ganyan ang magiging sitwasyon dito at abangan na lang natin kung makukuha nga ng San Miguel itong si Cade Flores, si William Navarro, si Gio Halalon at yung first round draft pick nila. Ang posible namang i-trade ng San Miguel dyan ay itong si Chris Ross, si Simon Enciso, si Jeron Teng at baka magsama pa ng isang player, baka si Moa Latautua. Marami ngayong mga options na tinitignan itong SMB at lahat ng yan ay pwede nilang gawin lalo na kung hindi malayo ang mararating nila dito sa conference. Posible na baka ang makaharap nila sa semis ay itong Northport Batang-Pierre o kaya baka Eastern. So ibig sabihin medyo magiging matindi yung labanan ngayon. Kung ikaw ang SMB, kinakailangan maghanda ka kahit sino dyan yung makalaban mo dahil meron kang twice to beat disadvantage. Ang pinakamataas na lamang kasing maaabot ng San Miguel ngayon ay pang number 7 sa standings. Nanalo itong NLEX Road Warriors kontra dito sa Raynor Shine Elasto Painters at ang ibig niya sabihin ay buhay pa yung tsansa nila na makapasok pang number 8 man lang dito sa playoffs o kaya pang number 7. Ang nakikita natin dito, magdedepende ang lahat yan dito sa resulta ng laban nila kontra dito sa kanilang remaining opponents at syempre dito sa mga remaining games na rin dahil ang Magnolia parehas ng record dito sa NLEX. Kaya magiging matindi yung laban mamaya ng Magnolia versus Eastern. Ngayon, kung ikaw naman ang NLEX Road Warriors, kinakailangan na mag-focus ka dito sa gagawin mo sa iyong laban ngayon. Hindi ka na pwedeng mag-focus sa nangyayari sa ibang team dahil syempre yan ang kinakailangan gawin ngayon nitong NLEX Road Warriors dahil alam natin nag-i-struggle talaga sila. So kinakailangan gumawa sila ng paraan para makabawi man lang dito sa kanilang record. At sa tingin ko magagawa naman yan nitong NLEX Road Warriors kung mananatili yung magandang laro ni Robert Bolick
na naka 40 points at malaki rin ang natutulong dito sa lineup nitong NLEX ng kanilang mga ibang players. Kaya sa ngayon, pwede nating masabi na itong NLEX ay hindi pa naman out dito sa PBA Commissioner's Cup at kinakailangan lamang nila na mapaganda yung kanilang performance. Ngayon, pagdating naman dito sa mga playoff scenarios, posible na maging number 1 seed itong Northport Batangier. Pero magdedepende pa rin yan dito sa magiging resulta ng iba pang natitirang games dito sa PBA. At hindi pa natin natitiyak kung sino yung makakalaban nila. Kaya ngayon, abangan na lang natin kung itong, sabi nga nila, NLEX Road Warriors ay magagawa pa ng paraan para makapasok dito ng tuluyan. Dahil alam natin, medyo nahihirapan ngayon yung ibang team sa Northport. Pero itong Northport dati, noong 2019 Commissioner's Cup, number 1 seed din sila pero natalo sila dito sa San Miguel Beer na eventually ay nag-champion. Kaya hindi na ako magugulat kung ganyan din ang mangyayari ngayon dito sa Northport. Ang Magnolia Chicken Templados ay may laban dito sa Eastern Hong Kong at hindi ko na kailangan pang ipaliwanag kung gaano ka-importante ito. Sa ngayon, pwede nating masabi na kung ang Magnolia Chicken Templados ay gustong makapasok dito sa playoff sa PBA, ay kinakailangan nilang talunin ng Eastern. Hindi pa tiyak na sila makakapasok nga bilang number 8 seed kung manalo sila versus Eastern. Pero kung sila matatalo, mas laki ang tsansa na sila ay ma-eliminate outright at ang makakapasok itong NLEX at ang San Miguel. Kaya yan ngayon pinag-iisipang mabuti ng management. Hindi na kailangan pang i-emphasize siguro ni Coach Chito Victolero kung gaano kahalaga ang game na to kontra dito sa Eastern. Ibig sabihin, pag ang Magnolia natalo dito, napakalit na ng tsansa na sila ay makaabante. Kaya kailangan pag-isipan ngayong mabuti ng Magnolia kung paano makakounter itong Eastern Hong Kong. Medyo matagal hindi pa naglaro itong Eastern pero I doubt na rusty yan. Dahil alam naman natin matindi preparasyon nila. So asahan natin na magkakaroon ng magandang laban mamaya. Ngayon, itong Magnolia Chicken Templados, maraming kailangan pagbabago dito kung kahit ano man ang mangyari dito sa Commissioner's Cup. Dahil nakikita na natin na medyo nahihirapan na talaga sila kahit na mahusay yung kanilang import na si Ricardo Ratliff. So kinakailangan siguro ng Magnolia na mag-revamp ng lineup kahit na mapalitan yung coach o hindi. Alam ko na maraming mga fans ng Magnolia ang gusto talaga na itong si Chito Victolero ay papalitan na. Pero sa totoo lang, hindi pa natin natitiyak kung yan ay mangyayari dahil baka kinakailangan ma-pressure pa ang management ng SMC na ito ay palitan. Dahil sa ngayon, mukhang walang plano ang management ng SMC na palitan itong si Chito Victolero. So, kailangan abangan natin kung ito mangyayari ba talaga o hindi. Pero kung sakasakaling maaga ma-eliminate ang Magnolia, baka yan na yung tinatawag nating pressure na kinakailangan dito sa SMC para palitan nila talaga itong si Chito Victolero at syempre magawa na ng bago. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Anthony Alon family, Jonel Alagon at Celino Valles family, kay Michael D, Alicia Garcia, binabati din natin si Enju, Dexter Domer, Malyari Mascarinas, Katsakino Dukusin, si Dalmacio de Guzman, si Dexter Domer at ang mga regular natin na mga viewer.